3, ang whole chapter akong i-tackle sa inyo siningatak na sa kapunanon. You may be seated now in the name of the Lord Jesus Christ. God bless us all. Hallelujah. Palakpak once again para sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Tumahambal gini mga kauturan ang akong ginhambal kagabi nga may isa ka pamangkutanon dira kag masabatso ko. Si Brother Win nakapreparar na gini siya eh. Napurma lang adaan, Diyos ng Diyos. Hindi ko rin ako ang mawali. Sunod na lang ka. Okay, so Genesis chapter 3 verse 1. Okay, anak, hindi ng tanan. Ako ni sa i-direct na lang. Itong oras. Time check. Alas 3:19. Itong oras. Okay, now the serpent was more subtle, no? Subtle ang kabasa sila, no? Than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Verse 1, dito na sa verse 1. Notisyahan natin ang verse 1, ang preceding verses dira, kat ang previous sa chapter 2. May instruction dira ang Dios kay Adam una gid. Kay siya ang gintuga sa Dios nga tawo, lalaki hindi babae. Kag gikuha sa Dios ang babae alin sa lalaki sa mga ribs sa rib, no? Sa lalaki. Kag amo ni gintalakay kagina ni ni sister nga Eloy ni Christian Jan. Nabay study kami about baptism. Kag wala gid sablay naintindihan gid mga kauturan i-classify ang bunya kag ang bautismo. So desisyon na lang ang ang ulatunta mga kauturan. So praise God, si Christian Jan niya excited na ni. Mas mayo nga tungano na lang sila nga mag-Eloy. Okay, so have you noticed sa statement ni Satan sa babae, gingamit niya na instrumento nga ma-relay nga iya pulong kay iba gamit ang serpent o kun manog, bitin, no? Sa aton pa sa Tagalog yan sawa or ahas, no? Wala man nagalaya ang sawa. Pero sawa yan po na, no? Ahas. Sawa. Kaya sawa yan. Paano takan? Okay. Sa mga padang-padang no? Sa bata. Kabalungan kasi na, no? Sige. So, manog or bitin sa aton. Ang bitin naman niya, sa lain nga definition, kulang. Pag-bitin man ito man. Muna nga, may rason kita mga tao sa tayo nini mag-organic mag-itindihanay. Okay. Sila nga, hindi pag-ipakaon sa Diyos ang tanang mga bunga sa kahoy. So, ang taman sa Diyos sa chapter 2, kay Adam, dala na ang babae, kasi iba, nga makakaon sila sa tanan nga bunga sa kahoy sa Garden of Eden. Pero may bunga sa kahoy nga hindi pag-ipakaon sa Diyos. You must not eat of it. Kapal sa Diyos. No? Once nga imo kanon, you surely die. Kung nangambal sa Diyos kay Adam. Pero notisyahin ninyo ang
ang laro ni Satanas. Ha? Sa dira pa lang sa verse 1, may oposisyon na. Kay sining sa Dios, kauna nyo ang tanan nga bunga sa kahoy, pwede nyo makaon sa garden sa Eden. Pero may isa ka bunga sa kahoy nga natanom sa tunga, nga hindi mo pagkaunon. Inakabunga mo ng pagkilala sa good or bad. The knowledge, the tree of the knowledge, no? Bad or good. So kung kaunon mo na, sining sa Dios, mapatay ka na totoo. You will surely die. Pero sining sang Satanas, pinaagi sa serpent, nga ara na siya, no? Nagmanifest. Hindi ka mo pala makakaon sa tanan nga bunga sa garden sa or sa katamnan. Muna ang balyaw. You shall not eat of every tree of the garden. May posisyon na. Ang introduction may posisyon na. Tandaan ka gini, si Satanas, opos na gina saya, opposer na saya sa pulong sa Ginoo. Kaya na sa gaupon sa pulong sa Dios. Kontra gina sa permanente. Tandaan ta na. Number 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Makakaon kami sa bunga sang mga kahoy sa katamnan. Makakaon kami Okay. Naanay, entertainment o kung pag-entertain. No? Yan na gin-entertain, gin-sabat ni iba, ang manog. Verse 3. But of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Ginibanan ng statement sa Diyos nga sa Diyos, kung kaunon mo na, you will surely die. Sila niya, lest ye die. Ha? Gibuhin na niya, tali dapat yang balya, you will surely die. Pero sila niya, lest basi mapatay ka. May basi pa lang. Amo na kung mag-entertain ka na sa hindi pulong sa Diyos. Ha? Mag-entertain ka na kay Satanas, posibilidad din nga mabuhinan mong pulong sa Ginoo. Pag-entertain mo pa lang, automatic na. Mga kauturan, automatic na. So, ang pulong sa Diyos, hindi pagtugangan, kag hindi pagbuhinan. Tanay di sa screen, i-flash na sa screen. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 6. 4:6 again. 4:2. 4:2. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Amugin ang sugo sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, nothing more, nothing less. Hindi mo pa pasubrahan, hindi mo man pagkulangan. Balansyado ng pulong sa Ginoo. Kung ano ang nakasulat, tinanaiya pagliwaton. As it is written. As it is written. Kung ano ang nakasulat, amo na nasa, di na nasa maliwat. So, may pulong kira nga diminish. No? Neither shall ye diminish aught from it. Muna ang balita ha, may pulong ye shall not add. Di mo pagdugangan unto the word which I command you. Okay, balik na sa Genesis. Si Eva, ginbuhinan niya. Okay? Ginbuhinan niya. Tama ko hindi? Kagindugangan niya. Sila niya, neither shall ye touch it. Huwag mo nagambal ang Diyos bisan sa pag-igaw.
Ang hambal sa Dios kaon. Pero hambal niya bisan sa paghikat. You see? Once may pag-entertain na kay Satanas, hindi ka naka-stand fully sa Word of God. Pwede mo matugangan, pwede mo man mabuhinan. Sa sina nga act, mga kauturan, or action ni iba, wrong na siya. Wala sa nagsugid sa insakto. Inang siro-siro, gitla. Sibo-sibo, git. Gintugangan niya, kaginbuhinan niya. Waya ang Diyos nagambal nga sa pagtandog, kaon. Kagway ang Diyos nagambal nga basi, mapatay ka. Pero sila niya, lest ye die. Okay? So, ang introduction ni Satanas sa verse 1, opposer na siya sa pulong sa Diyos. Okay, verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Number 2. Amo na nangyambal ni Satanas. Sila niya, sa babae, ye shall not surely die. Sila sa Diyos, kung kaunon mo na, you will surely die. Pero sila ni Satanas, you will not, ye shall not surely die. Di ka mapatay. Nga totoo. Pamati, congregation. Kung anong kinatudlo diri sa pulong sa Diyos, anong kinatudlo sa inyo, congregation, sa panahon nga ipwes ang pulong nga kinatudlo sa inyo, hindi gid ka mo mamati. Advice ko sa inyo, hindi gid ka mo mamati. Anong rason? Hindi na pulong sa Diyos. Kung hindi na pulong sa Diyos, sino na pulong? Ma-out of focus ka sa imo, pagsimpa, pag-alagad mo sa Diyos, sa panahon, may pamatian ka pa. Ang ginwali din ni Sister Pinky, partikatahong sa sabaduhan sa youth, mga kauturan. Si Juas kan si Juaida. No? So, Juyada. O Juyada. Sa i-pronounce na? Jehoyada. Dahil sa iya nga lang, i-pronounce Jehoyada. Okay. Angkol yan na, kagin, minturan siya, alin sa pagkabata. Pagkapatay sa iya mentor, nga high priest pagkauturan, nag-abot ang mga princess, nga naghatag counsel sa iya. Kat, automatically, dula tanan ito nga pagtudlo ni Jehoyada sa iya, alin sa pagkabata, hasta nga naghari sa mga kauturan, at the age of 7, kagin ordain sa as a king at the age of 8, kagagay sa iya si Jehoyada, nga high priest, mga kauturan, until nga nagtikulit siya, kay nag-reign siya 40 years eh. So, ara si Jehoyada, gasubaybay sa iya. So, gapamati siya, gapamati. Pagkapatay ni Jehoyada, nga isa ka high priest makauturan, namati siya sa tingog sa mga princess. Nga nag-abot sa iya, nga naghatag counsel. Dula tanan. Gitudluan siya nga hindi siya magsimba sa lain nga Diyos. Pero, sa napatay ng iya mentor, dula ka na nga pagtudlo sa iya. Muna nga, makasiling ko, tudluan din ng mga bata ko, hasta nga magdako ako na sa Proverbs 22 verse 6, no? Kung nga magda, bring up a child in the way that he should go, and when become old, he will not depart. Anong natabo kay Juas? So, ako nagdapon, wali ni Pajilis, desisyon na niya. So, kapit lang kita sa Diyos, mga kauturan, nga makakonklud ka, ariya, bata ko, hindi niya magbulag, kung kapatay ko, magtigulit na saya, hindi ka training, hindi ka makakonklud, mga kauturan. May desisyon niya po na. Okay, so, mga kauturan, pagkapatay ni Jehoyada, nagpakasala si Juas.
Kag ang bata ni Joyada, makauturan, iya pag hindi papatay. Tani, respeto sa iyang mentor, kay bata na siya mentor. Pero ara na sa salinyada sa pagpakasala. Why na righteousness sa iyang utok? Wala na maayo ang mga butang ga andar siya utok. Manipulated ang iyang utok sa kasamaan. So, gipapatay niya. Pero anong ending niya? Ginpatay man siya, ginunay man siya mga tao. Una, kung ano ang imugin pugas, ang mugin ang imuan niyo. Kag many times ang Diyos kapadala, mga prophet sa iya. Kapadala, minsahi ang Diyos sa iya, wala gid siya namati. Lain kay David, kapadalaan ng mensahe, automatically, garipin si David. Muna hindi gusto sa Diyos, makauturan, nga you are wrong, i-justify mo pa nga you are right. Tinatama ka sa kamalian mo, pero makauturan, ginainsakto mo ang kamalian mo. Kung siya noon, may ara oposisyon, ginaaway mo ang mga tao naging gamit sa Diyos na i-restore ka mga kauturan. So, hindi ka pabuligan sa Ginoo. Pwede maging sa makati. Until one day, nga ang Diyos nagpadala, minsahi sa iya, judgment na. Hukom na. So, amo nang ending mga kauturan ni Juas. Nagsalig lang mga kauturan sa mentor. Ang balipingki, may ibang di sa aton, gaaba. No? Gaaba. Oh. I-demonstrate ka na. Kung wala ko, hindi sa kasimba. Ako na si Juas, ginaaba sa mga kauturan, ni Joyada. Ginaabang. No, ginaabang. Pagkapatay ni Joyada, tula siya. So may mga tumulo nga ginaaba pagkatto sa simbahan. Yari sa simbahan tungod sa asawa, tungod sa mga utod, tungod sa ginikanan, tungod ka may crush sa simbahan. Ha? So kung madula na sila, dula ka man. Ang lain pa kita, ginaapa ka, ang iba ginasungay. Aray ako ni sungay na niya, batakot pagi ka na yan. Sungay mo niyo. Huwag ikapuot. Muna na tabo, nga pagkapatay ni Joyada, tula si Juas. Kabay, hindi naman tabo sa ton. Hallelujah! Amen! Amen? Okay, so, balikon ta ang verse 4. Silid ni Satanas, magkakauturan, hindi ka mapatay. So, once nga may pulo nga contradicted, sa pulo nga napatian mo, sa simbahan, sa pulpito, advice mo, pastor, testingin, pamatik, ma-decline, ma-die down, ma-demirit, ma-diminish ang imo faithfulness sa Diyos. Ano na? Sinuman ng mga tao sa imo palibot. Pwede pamilya mo, pwede bana mo, asawa mo, close friend mo, office mate mo, teacher mate mo, ano tawag sina? Co-teacher. May mga pulong sila nga against sa teaching nga napatian mo. Hindi na iya sa Diyos. Period. Di na pwede makamahan. Period. Kung imo kunan si Satan, ang iya nga introduction, ang iya intro, oposisyon na. Wow, nag-serious na. Kay once nga mamati ka pa sa laing nga tingog, maguba ang imo kainiton sa pagsimba, pag-alagad mo sa Diyos.
Mungkin na ang realidad. Kag, lantawa kagalingon mo, pila na ang grado mo sa mong kagalingon. Kana? Doon may lain ka nga tingog ka kina-entertain. Once mag-entertain ka na, baldakit. Di magi, ang mahatag ni Satanas, hubag kag ulod. Di na ginhatag? Kay hub. Ang masanangan nga ihatag ni Satanas sa tao, hubag kag ulod. Inahambalya, kung magyakob ka sa akon, magsimba ka sa akon, ihatag ko ni tanan sa imo, pikat. Deceiver siya. Pikat. Ang naangkot na nga material ng mga butang, hindi na kay Satanas, sa Diyos na. Wala sa butang na iyan Satanas, dili sa kalibutan. Wala siya sa maihatag sa imo. Labaw na din kay Jesus sa itong time. Makauturan. Kaya wala siya sa magintuga. Nga iya. Deceiver siya, scamster siya. I-deceive niya ka. Ang masalangan niya hatag sa imo, ulod kagubad. Una nga hindi tamamati. Once mag-entertain ka kay Satanas, ang mission ni Satanas, gubun niya ka. Anong rason na si Satanas nag-istorya kahit iba? Kaya ang handong ni Satanas kagwapo sa plano sa Diyos. Kita sa naspetin tawhaya, mamupo lang ang pagkaon. Wala ipaningot sa pagkaon. Ma-eternal life. Ha? Si Satanas kadaan makauturan, prideful, vainglory, boaster. Boasting is evil. Pride ang nahulugan niya. Mga kauturan. So nakita niya ang status ni Adam kag ni Eva. Kag nahisa siya. Gusto niya gubon. Ano ang purpose ni Satanas? Naging-entertain niya, kag in-entertain mga kauturan ni Eva Satanas para friend sila? Ha? Amo nang imo na nga kung entertain ka, friend agad? Satanas na! Wala na siya plano nga maayo sa imo. Si Satanas wala sa plano nga maayo sa imo kasakon. Ang iya plano sa tao, gubon niya ang design nga maayo nga giplastar sa Dios sa kabuhi mo. Muna ministriya, nagkari siya sa kalibutan to steal, to kill, and to destroy. Once mag-istorya ka na sa iya, makauturan, delikado ka na. Very, alarming. Mga kauturan, sa panahon, hallelujah, ihatag mong panahon sa iya. Munambal ni Paul, don't give place to the devil. Submit yourselves first unto God and resist the devil, and the devil will flee from you. Dapat siya tabukon nga wala sa plano nga maayo sa atong kinabuhi. Wala siya plano nga maayo sa atong kinabuhi. Si Satanas wala sa may mahatag nga maayo sa aton mga kauturan. Ang iyang misyon, gubon niya ang imo relasyon sa Dios, gubon niya ang imo katutong sa Ginoo, gubon niya ang panalangin nga sa imo, gubon niya ang plano sa Dios para sa imo. Amo nang misyon niya. Pag-istorya pa lang kay Iba, wala nang kabalo si Iba, kang handong ni Satanas, magwa sila sa sinak na lugar. Kang inang-ikar na life na aral sa ila, kuwaon na ni Satanas. Kaya haman sa Diyos, you will surely die. Gusto ni Satanas, mapatay sila. Unang ginaliwat ang statement, makauturan sa pulong sa Diyos. Haman sa Diyos, you will surely die. Sila niya, ye shall not die. Hindi na kita makauturan, magkumpiyansa. Once makauturan, may twisting. Ginatwesta ang Word of God. Inang lahi na balanga
nga statement. Contradicted na sa imo nga nabatian. Mga kauturan, period mga kauturan, hindi na naiya sa Diyos. Ginakamang ka na ni Satanas nga kubon niya ang plano sa Diyos si Pagkabuhi. Kubon niya gina. Kabalo kita sa inding ni Adam at ni iba. Amen. Okay, verse 5. For God doth know that in the day ye eat thereof. Gamit ang pang Diyos, oh. Nya ang Diyos na kay balo. Iba. Sorry ay babae. Ang Diyos na kay balo. Nga sa adlaw nga kaunon nyo na. Then your eyes shall be open, ang inyong mga mata mabuksan, and ye shall be as gods, grabe, knowing good and evil. Ano ang ina-encourage niya? Ha? Sa babae, and ye shall be as gods. Grabe. Ha? Ining may pagka-discontinto la, gusto na ni Satanas na maglabot na sa itong kabuhi. Nga gusto ni Satanas na may discontented. Dapat si Iba at si Adam. Kaya gitagaan sila option, gina-attract sila mga kauturan ni Satanas ang babae nga manging kaangay ka sa Diyos. Wow, muna blang? Maging kaangay ko. Ina may mga ambisyon ka bala? Hindi ka kontento. Ha? Mga kauturan, dapat ikinabuhi kita ito nga kontento kita. Kung ano nga mayroon kita, kontento kita, happy kita. Baligya po sa pagkakontento, no? Kaya ang tao nga hindi kontento mga kauturan, hindi mapakali. Wala siya peace of mind. Wala siya kalinaw, kagkalipay siya kinabuhi. Sa panahon nga may discontentment ka. Hindi ka kontento eh. Ha? Hindi ka happy, kaya hindi ka kontento. Sa sudan pa lang. Sudan mo, patis langgaw. May ganyan, may patis paglanggaw. Manangaway man yung sudan. Mas may ganyan, may kanon pa. So, dira ka makauturan, i-deal ni Satanas. May proposal sa gayon. Niya ang Diyos na kaibalo. Ni mag-create na yun si Iba. Amo di ay nga di ipakaon. Kaya ang purpose sa Diyos nga hindi ipakaon, kay mangin parehos kami di ay sa iya. Nadula ang iya pagsalig sa Diyos. Si Diyos, kaunon mo na, mapatay ka na po. Uy, ang Diyos na gambal, kaunon mo na, mangin parehos ka sa akon. Kung kaunon mo na, mapariyos ka sa akin. Isa Diyos, kaunon mo na, mapatay ka. You see, kinaliwakit ni Satanas, pagitaan, naging pamaagi, mga kauturan, kay once umagat ka, once yield ka, mutuo ka sa iyaha, mga kaigsunan, guba ang tanan. Guba. Nga kanami sa lugar naging plastar, grabing pagkaon naging disenyo sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Ano bakit? May kabuhi nga walay katapusan. Pero di ka gwapo, pero di ka gwapa. Hindi sila magtigulang, hindi magpurinot ang ila parit, maintain ang ila katahong, mga kauturan. Hallelujah! Kanami sa ila kinabuhi sa Garden of Eden. Hallelujah! Nakita na tanan sa Satanas
subuon ko na eh. Pero kung imo pala, tanawon, kag-analyson, kanami sa proposal, huwag ka kabalo sa hindi magdala kagupanan sa kabuhi sa tao. Ang iyang kan presisyon, ang iyang intro kanami. Nami. Nakauturan kay kanami. Mangin parehas ka sa Diyos, hindi ka mapatay. Hindi ka mapatay. Mangin parehas ka sa Diyos, kaya ang Diyos nakabalo. Ikaw naman, kami. Basta namin kami magplastar, kag contradicted sa Word of God, bantay. Mga silstok na bla, mga talker ng mga tao, kanami ipaplastar. Ngaway magaling basihan, makauturan sa Biblia. Makauturan, wala basihan. Sa ilalang at theory siya, sa ilalang na knowledge, makauturan. Si Satanas siya, pasimbalan na. Basi pa lang patihan ko. Basi pa lang mapatihan ko. Wala siya. So, ini makauturan isulat ni Moses, ang nahulugan ni Eva at ni Adam, ang nagdesisyon mga kauturan, anong rason na isulat? Para kita man subong mga bantay. Dublihunta ang aton halong mga kauturan. Basta ara ka na sa balwarte sa Diyos, hindi ka na magunahuna mga kauturan. Hallelujah. Sa mga dautan pa nga pauna-una. Ang pinaka-safest na lugar sa Diyos. Okay. Muna, yan ang verse 6. And when the woman saw, ano ito inambal ha? Di ka makatay, maging parehas ka sa Diyos, paglantawin yun sa kahoy. Ano? When the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, butsi nga nun, balik yapon sa law of attraction. Muna inambal kong gabi. May libro nga, The Secret. Amo na mga libro sa mga billionaires, trillionaires. The Secret. Ang mga scientist, isa na nila si Albert Einstein, amo na makauturan ang libro makauturan nga nagpatakman sa kinabuhi nga damo siya makauturan achievements. Mga magaranon nga mga tao sa bilog kalibutan, away ko na lang itong ipang-memorize. Ngalan nila. Isa lang ka libro ang gibasihan nila, The Secret. Kasiling nila, once mabasa mo na, kag i-aplikar mo, you will become prosperous. Kag ang una dito nga nakatatak, makauturan, law of attraction. Nga kung ang tao may naatrakan siya, mubutang sa focus, siya kabalingon, kag posibilitan niya. Every day, every night, every week, every year, dalag kalibot-libot, kaya mo na ang naghatag attraction sa imo. Stay focused. Dila ka kalibot-libot, bilog mo makinabuhi. So, ang mga magaranon sa kalibutan, siling nila, nga ang naka-attract sa ila, kwarta. Kaya kung may kwarta ka, damo ka kwarta, mayroon kang kapangyarihan. Muna nga ang businessman, wala man sa nagdato ang mga aplikante, nagkaubra sa City Hall, mga teacher, ang gadato, negosyante. Businessman. So,
Once nga may ara ka nga law of attraction, nga nag-attract sa imo, kada minuto, kada segundo, kada oras, muna malila nga, time is gone. Nga, daan galibot ila utok, ila palatyagon, bilog ilang kinabuhi, gatuon sila kung paano magpadamong kwarta. Wala na sila entertain sa iban. Muna, kung mangirida ka, mangirido ka, businessman ka, boyset, urot kwarta mo. Muna nga, wala sila makauturan kay entertain sa iban. Kwarta nila focus, negosyo nila focus. Muna, gapadamong sa kwarta, gamagaranong sila. Kaya focus, negosyo. Gatuon sila, paano magkauturan, pauswagon ang ilang negosyo. Kaya nag-attract sa ila, kwarta. Ano nga yung gabila ang mga sagad-sagad mag-basketball? Sagad-sagad mag-bike? Sagad-sagad mag-skate? Nga makasilip ka, grabe kayo po, simple naman Nagabahimok pa nila kay kada adlaw, kada minuto, amo na ng ila ginahimok. Muna gasagad, gabansay. Kay amo na nag-attract sa ila. Paano yung punto? May mga Lord Guitar, di ba Bert? May mga Lord Guitar si Slash, di ba? Sa Guns N' Roses. Grabe na mga kauturan. Kaya ang gusto na sila, bata pa lang. Gitarista. Basta nga nagtapo, nakapangasawa, tinahuli ang gitara, nag-attract sa iya Ito. Amen. Sa Book of Psalms, chapter 1, verse 3, ang kamot sa taong matarong, once may himuon siya, may buhaton siya, mag-auswag siya. Muna ba ko kami, matarong ta, pero wala tayo sa ginahimo, wala ta sa may ginahimo. Muna stagnant ta, kaya wala ta sa may ginahimo, wala question sa pagkamatarong ta, kaya matarong na ta, pero wala ta nagagiho. Muna wala kung nag-eskwela ka, tutuki mo pag-eskwela. Hala, tuon lang pag-aminti, libro lang pag-aminti, tuon ka. Huwag ka panahon sa mga boyfriend, girlfriend, wala ka na panahon. Tuon na yung tuon. Ipahiga na ng Ginoo. Why nabot na ng Ginoo? Tuon. Ikaw ang pinakadalubhasa ng doktor. Ikaw ang pinakadalubhasa ng lawyer. Naman, libro lang pag-aminti. Muna nag-attract sa imo, wala ka na panahon. Tutok. Amo ng libro. The secret. Nga nga bansay sila mag-langoy. Ako, champion sa swimming. Kaya kada, sige lang langoy. Langoy. Mga vegan tayo, ilahan na langoy. Walang inakamete. Pagkabansayan mo langoy. Kita yung ako ay taga-sinso, kay damot, nasa may kina-entertain. Muna si Ibang, si Adam, may in-entertain sila. Una naguba. Okay, kung wala nag-entertain si Samson, anong future ni Samson? Wala nag-entertain sa babae. Kapag kita kung saan mahimo ni Samson? Kung saan mahimo ni sino? King Solomon. Kung wala makauturan, nag-late si Solomon sa mga babae. Kaya nag-provider pa sa, supplier sa mga Diyos-Diyusan. See? Cut off sa Diyos. Kung sa pagkatong focus, si Solomon focus. Grabe. Tanawa si Joseph kay focus sa Diyos. Focus sa trabaho, mga uturan. Anong ending ni Joseph sa Old Testament? Di ba? Nakuha yung punto. Ganong bansay ka magbasa sa pronunciation, mga uturan. Sige kang basa. Di ba? Tuon. Ganong pati basaya ka nito English. Kaya tuon.
business nila. Wala na sila sa mga ginatupang iban. Karon kung itutok ta ang atong kinabuhi sa Dios. Ha? Focus na lang sa Dios, focus na lang sa Dios. Dios na kita unahon ta. Anong matabo? If you seek first the kingdom and His righteousness, anong matabo? All these things. Di ba? Shall be added to you. Deuteronomy chapter 28, 1 and 2. Ha? Anong ginampadara? Last, nandiyan. Tutok na tutok ang ikamalan. Simba, pamati, simba, pamati, simba, pamati. O lagi na, focus. Ha? Deuteronomy 28, verse 1. 28, verse 1. Oh? And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently. Inang hearken, hindi listen. Muto ang bali, Juan. Ha? Magsilay ka nga hearken, gapman with application or with action. May gihibok agad. Mga kauturan. Hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Grabe design sa Diyos, oh? Verse 2. And all these blessings shall come on thee, on you, and overtake you, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ang imong buhaton, gusto ka mag-asinso, ato ka Panginoon niya Christian community ni. Sa kalibutan niya, mga kauturan, lain na nila foundation. Kung nakatlak sila kwarta, tutukan lang kwarta. Kung nakatlak silang bola sa basketball, tutukan nila. Kung nakatrack sa ila, swimming, swimmer sila, wala na. Or biker ka, divers ka, tutukan nila na. So, may outcome nga maayo. Kita, mga kauturan, ang atong trabaho, pamati with action. Tutukan. Seek first His kingdom. Basta pula ko sa Diyos, atin, pamati, apply. Focus ka! Ano ang resulta? All the blessings shall come on you and overtake you. Ngano nga dugay ang pag-asinso sa material, kay wa man taga-tutok ko. Namantay mga liko sa wala, liko sa tuo, wala ta focus. Muna, nasugod ka ron, pauni sa kong kinabuhi. Salamat sa mensahe. Patinga ka. Pagkadakuan ng simbahan, pagkadaghan ng mga tao. Mga Trinitarian, mga ninakuban. Ano man nga amila ko sa Diyos, bukanta sila pagkanamiaman. Kaya ilang musisyan, ilang mga singer, sige na nagsipra, sige na nagkanta. Alam, kung ano pa naghimungon nila, kay laban ng ilang ruta. Panuarte man ang nila, bawa na nga, pagtuka nila, pertinituta. Pero kita mga kauturan, hindi nila mo practice sa bado. Anong resulta? Ang kalibutan, mo concern mga kauturan, grabe praktisanay. Yung kusalagay, pertibansaya na lang nila. Pero mo practice ka po, muhanas ka po. So ang resulta, pagkanamia. Kung ang resulta, pero nga ang ingon namin mo na resulta,
Kaya wa panta nag-focus. Munang sikrito, mga kauturan ko, ang sikrito di ay focus na yun sa pagpamatik. Focus sa pagpamatik. Apply. Kamati sa word of God, apply. Atindar sa bulaton. Atindar sa bulaton. Ing nabaka kundi yun ang Diyos kundi na matupa all the blessings. Matthew 6:33 pagit, all. Diba? Shall be added unto you. All. May pulang. These things shall be added unto you. Sa Deuteronomy, all these blessings. Anak. Yun. Nakakita ka muna ka, mag-skate sila. Pagkabasaya mo skate, palumpaton mo. Lumpat mo sa pikas, skate ka na. Kapila ko na sila, mga piang. Kung sige ka skate, focus. Kung saan din ka nakakaon, kaya mo skate na. Mula buwak ka ba't siya gutom, skate na. Ang resulta, pati basaya. Pagkalibutan na, pang ginuon ni nga ito, may Diyos po at ginuon. Di pa kakon siya pulo. Nga nung tukay ang pag-bless at mga pakisunan, kay di pa kita tutok na tutok sa Diyos. Problema. Maunang problema. Unang problema. Nakatako sa katon handong, pero perfect pigawa. Mayroon ka nga, gusto kong mag-invite kay Jordan. Di ba? Kay Jordan. Gusto nyo kong mag-invite kay Jordan ng mga liang, na floating. Yakuha magkagabong tao, alas 2, alas 3, katong aka na dito, magsige triple. Katlamon na triple na alas 2, alas 3, siya lang sa, ala, oo na. Sundo ni mo si Michael Jordan kung ano ang mga proseso maghihimo niya. Napa ng libro na The Secret. Pero kaya na-reveal naman ako sa inyo. Ano mo palit? Pinangutanan nyo sila ipag-interview ang mga dato. Ipag-interview. Galing kay, mawala naman natin yun, no? Nakita ka naman ako sa timeline ba na naglabay na. Tanaw na ko. Mawala naman natin yun, no? Kaya nakita ko mo na hindi ikapag-pastar makikipag-interview ang mga dato. Isa lang ang ila dito ba matuturan. Nakabasa sila sa The Secret na libro. Unsa nakasulat? Law of attraction. O sabi na, wala ilahin. Wala ng sikrito, manadakot sila. Kaya wala na sila sa mag-entertain na iba ang naka-attract na sa ila. Wala. O tanawa ang mga adik, kaya naka-attract sa ila siya po. Magsige na sila suyo. Attract pa rin siya po sa ila. O, ang mga dangkard, nag-attract sila, inumpot na, ganahan sila na makakita og tao nga, sige, balintong og lakaw. Nag-attract sila. Ganahan ko sila ng anak. O, anak-attract ko sila lang. Mugunit ko sa garilyo ko nagsi. Si Sir Mortano, Rubén Padilla, Isberhil, kanang nag-attract ko. Kung saan ang sigarilyo ng Rubén Padilla, malpuro. Kung na nag-attract, kung na manigarilyo ko. Oh, tanawa, kaya nag-attract si Elias sa ila. Na mahal na kay talaga niyo. attraction mo God. Dipindi sa imuhang atrakan. Di ako yan, attract ko yan sa Diyos, attract ko yan sa Word of God, attract ko yan nga may mga tao, mga
ilang kinabuhi, pero muagiging ka silang posisyon. So unfair. May buta ka sa Diyos, sila na posisyon na taas ka. Huwag ka nagduan. Nag-agi sa posisyon. O tanawa na ito, kinatrak sa mong asawa na yun ka, asawa na yun mo. Di ka makapangirita, di ka makapangirido. Ano man? Atrak pa kasi mong asawa. Asawa. Atrak yun. Gano'ng nakapangirita sila? Kaya nawala ilang attraction. Na-distract sila ng asawa. Tama ko din. O na, sa Trish. Praise God. Tutuki ang pag-eskwela. Tapos sa tanan sa Diyos. Di kumutuo. Ha? Praise God. Supplier ka na sa mga bulong sa FC. Pagkadaghanan natin. Pharmacist. Siko ni hambal, no? Tricia, siko ni hambal. Hallelujah. Praise God. Tutuki ra go na pag-alaga sa Diyos. Tutuki po di mong pag-eskwela, imong kurso, imong trabaho. Tutuki mayo. Ha? Okay. Ako na lang i-shortcut para dali. Sige. Balik ko na ito dyan. Chapter 3. Ito bago na ko nito ko tanang, ngano man naminaw si Adam kay iba. Unsa naka-attract niya. Okay. So na-attract si iba sa kahoy. Unsa man ang kahoy? That tree was good for food and that it was pleasant pagkalamian lang taon to the eyes and a tree to be desired halandumon gid. Tingwaon yun halandumon pagkalamian attract yun. Grabe mo rin gina nga iyang focus unta mga kahoy nga bungasan kahoy mo ito'y pakaon sa Ginoo ay gitwe sa iyang atraksyon dito na sa ginadilate. Kani dapat ito na sa mga lumboy, sa langka, sa santol, sa bisinitas. Dito naman Ginoo na iyang mata. Unsay natabo? Kaya rin na. She took of the fruit thereof, ikuha again, and did it, yaging kaon, rin na, and gave also unto her husband with her, and he did it. Mora na ang nakastate nila. Gano'ng kaura man na, dason, ang natabo mga kauturan, akong i-pass forward, sila sa Diyos, Adam, naminaw magod ka sa imong asawa. Nya wala naman na maghihambal si iba, oh. Wala. Pagkuha niya sa bungas ng kahoy na ginadilig, gikaon niya, ginatagay niya si Adam. Ito ay masang pulong na ginambal, pero sila sa Diyos, kay namati ka. O siya nun, may pulong gid. Si iba, na ginambal kay Adam. Kaya ambal sa Diyos, kay namati ka. Ano kamatian niya kung wala pulong? So, ano ang ginambal ni iba? Ang ginambal sa manok sa iya. Sakto ko dili. Ano man ang iya nadawat nga pulong, halin ka sa manog. So, kung mo kami nadawat sa kapulong, amo na po ang ginhambal niya kay Adam. Ginrelaya. Amo itong ginpamatian ni Adam. Kuha, napamatian ni Adam. Kasi sa Diyos, may namati ka sa tingog sa imong asawa. Kung ano ang ginhambal sa manog sa iya, amo po itong ginhambal di iba kay Adam.
Nakuha? So, ang pamangkot, Pastor Joey, amo ni kagabi. Ano ang rason ni Adam nga ang namati siya? Namati siya. Ikaw, ting, tagatag 100, ting. Kung makatubag ka, sige, palag-palagpat kasi sobrang standa. O sa'y rason? Hindi na mao. Nagyod. O na yung pamakot ka ni unsa ganyan ang natakan o unsang rason. Ganun naminaw din siya. Kaya yun sa Diyos, naminaw na uga. Ya, unsa ang rason nga nung naminaw siya? Kaya may basihan eh. Naminaw ko kay mauni. O, di ba? Kaya naminaw ka siya. So, very confident si Adam na maminaw. Maminaw. Maminaw din siya. Ha? Ako na lang, Bibel, pagkabdali. Sige. Maminaw ha? Makayuhan yun ta sa atong kinabuhi sa panahon maminaw tas ulong sa Diyos. Kaya basihan nga naguba si Adam, pupusit ko na sa Diyos. Pero maminaw ka sa tingog sa Diyos, makayuhan yun ta. Makayuhan yun ta. Pero kung di ka maminaw sa Diyos, dahil mong ipaminawan, maguba ka buhay mo. Okay na. May basihan tayo. Kaya ba kay naminaw ka? Patingog sa iyong asawa. Okay. Aray paminaw. Nganong naminaw si Adam sa iyong asawa? Nganong naminaw siya? Kag walang duda yun si Adam. Nga aman, para kay Adam, kung nakabalong ang man kung si Sikrito. Kagitagaan tip sa manog si iba. Kag very confident si Adam na tinuod yun eh. Tinuod yun eh. Usang rason, kay si iba gikan sa Diyos. Nga gihatag sa Diyos sa iya. Di ba naingon siya? Ang babae manggot gihatag mo. Ang babae gihatag mo. Amina. Ha? Wala question sa paghatag. May mga nagunta, Lord, ampok na rin ako, Lord. Kinitrabaho ako, tinimang ko, Lord. Nagninguha ko. Gihatag sa Diyos. Gihatag na. Diba? Gihatag na. So, para kay Adam, kay gihatag man sa Diyos, gikan sa Diyos, ang tanan nga isulti ni iba, tinuod. Gikan sa Diyos. Di ba ang trabaho ninyo, gikan sa Diyos? Di ba ang asawa ninyo, gikan mo sa Diyos? Approval man na. Ginalaw man na. Perfect will, permissive will, wala question. Gikan Diyos sa Diyos. Diba, ginhatag sa Diyos? Hatag sa Diyos. But remember, kung magtaliwas na gani sa pulong sa Ginoo, bisan pagikan pa na sa Diyos, dili ito makita. Ingon sa Apostol Pablo, pamati, pati bright tag si Pablo. Ingon siya, bisan pa anghel gikan sa langit. Galatians 1. Grabe yun na. Bisan pa anghel gikan sa langit. Kung lahi ang itudlo sa inyo, sa mong itudlo sa inyo. Lahi, hindi parehas ang itudlo sa inyo. Let him be accursed. Kaya kung amo ng baluganan ni Adam, wag yun siya unta na matay.
Usahay mo stick manggod ka. O ihatag ka kami sa Diyos na trabaho. Ang bahala Domingo, di ko kasimba, di ko manimpa. Iyan mo ni sa Diyos na trabaho. Bisan pagtrabaho mo, nga taliwas sa pagtudlo sa pulong sa Diyos, barugay nga malikod. Bisan pag-asawa mo, ihatag sa Diyos, mutuwes sa pulong sa Ginoo, di ka maminaw niya. Mas kay Hope. Mauna usahay, nagkakatisip kita. Makaupunan. Bisan ako. Once na muwali na ko, nga di na mao sa inyo ha, dili mo maminaw. Di naman sa lungat sa pulong sa Ginoo. Di naman sa ayon. Diba nagkahan ng isip? Kaya na isip. Huh? Una, si Adam nag-isip siya. Yatag ni mo nga babae lang. Di ka ini. Di makakuba na ko. Di makakuba. Yatag ini mo. Iman ang pastor ihatag sa Diyos ninyo. Pero kung ang pastor di na muwalig tarong sa inyo, di mo maminaw. So, kung pastor ninyo, di ka ninyo paminawan, how about na di nyo pastor? How about si mama lang ninyo, si papa lang ninyo, pamilya lang ninyo, asawa lang ninyo, teacher ninyo, principal ninyo, kinsa ang mga Punsyo Pilato na dili nimo paminawan. Dili ka maminaw sa pulong sa Diyos. Mo nang ilumda nga si Adam na destroy. Sige, pagkasala, balik ta, chapter 3. Di na ta. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Okay. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden, in the cool of the day. Ang Diyos makauturan, galakat. Galakat yun. Kaya tingog, silindra the Lord God walking in the garden, in the cool of the day. Kasi ganon, sa kabugnaw, sa kadlawon, ang tingog sa Diyos na galakat. Kasi ganon, ang Diyos galakat. Namihan, no? Kaila yun si Adam o si Eva sa tingog sa Diyos. Meaning to say, ang Diyos perminti yung gampal nila. Kailangan siya. Perminti yung nabatian. Ha? Kailangan siya sa tingog. Dayon nagtay-tay na sila sa dahon sa higira. Nga, na-open nilang mata. O nakita nila na hubo sila. Buti ganon nagtahil sila, nanay malis. Kay, wa man nila nakita ang ilahang inner part. Sa ilang lawas ba? Yan, nakita naman ni Adam ko. Kita ko ni Eva. Kung saan mo ni Dako magagitiyan eh. Gusto ganon? Mante, sa pagsumpa mo sa sugo sa Diyos, automatic yun. Shortage na yun ang glory sa Ginoo. Every time na maghimo ka sala, ang anointing hupas. Automatic yun natin. Pagkaon, dali na kayo. Sige, verse 9.
And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Where are you? Where art thou? Ingleson na ko gamay. God knows everything. We are naked in the sight of God. God is omniscient, knowing everything. But why the Lord was asking, Where art thou? It doesn't mean God did not know where he is. It doesn't mean God did not know where Adam's location. The purpose is, the reason is, wala na sa intsaktong lugar si Adam. Wala na siya sa insaktong lugar. Sa rason nga ginpangita sa Dios, diin ka na. Kung siya nun, wala na sa right posisyon. Nagbiya na siya sa right posisyon. Sa insaktong lugar. Naging disenyo sa Diyos sa iya. Paano yung punto? Gano'n naman po si Diyos? Asa naman ka. Buti pasabot, wala na sa insaktong lugar nga dira sa giplastar sa Diyos. Lahit na nga posisyon nga nakaposisyon ka. Dili buti pasabot nga ang Diyos wa ka kayo. Asa ka. Gitagahan sa minsay sa Diyos, Adam, wala ka na sa insaktong lugar. Asa naman ka. Where are you, Adam? 1 Kings chapter 19 verse 13, kung di ko masayo. Siling sa Diyos, sa Elijah. Elijah, what are you doing here? Dili po ti pasabot ng Diyos, may kabalo sa gihimo ni Elijah. Pero wala na siya sa iyang trabaho. Praise God. Amen. Wala na siya sa iyang trabaho. Unsa imong gihimo diri, Elijah? What are you doing here? Kaya ang trabaho ni Elijah to speak the word of God. Dili po ti pasabot ang Diyos wa na sa kundi itagaan sa mensahe. Wala ka na sa iyong trabaho. Adam, wala ka na sa iyong posisyon. Okay, di kayo na masasaya na. Oh, yun lang mo, saya lang. Praise God. May gindisenyo ang Diyos para natin. Kamusta ang imuhang nahimo ka? Pangitaon ka sa Diyos. Kay wala ka na sa insaktong prosesyo. Pangutanon ka sa Diyos kung sa imong gihimo dili. Kay wa ka na sa lugar sa ilang trabaho. Natay mga trabaho nagiplastar sa Diyos. Asa na magkaroon. Akong i-direct, akong conclusion,
Ikuha na ito ang 1 Samuel chapter 1, verse 9 dito. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by the post of the temple of the Lord. Sige, kadayan. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed and vowed, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child. Specific yun. Lalaki na bata. Then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Di iaguntingan ang iyang buhok siya'y anak nga baba, nga lalaki. Iyang ibalik, iyang bahina ng Ginoo. Shortcut. Unsa gihimo sa Dios, gihatag o gingalanan ang bata nga Samuel. O sa panahon sa paglutas, ang gilutas, o iyang gibutang sa templo, sunod sa iyang vow sa Diyos. Kung sa gihimo, pagpuli, nanamkon siya nanamkon, o gitagaan siya 5 anak. 3 ka lalaki, 2 ka babae. Anong punto ko? Kung naatay pangayuon sa Dios, kag ihata gani sa Ginoo, ayaw kalimti ang Dios. Bahini ang Ginoo. Kay sa panahon nga kamao ka mo dumdum sa Dios. Kaingon sa Lord, remember me. Gidumduman siya sa Dios. Kaingon sa Lord, dumduman ko. Niya, giyatagaan sa bata, di sa kabalo mo dumdum sa Dios. Gidumdum gani siya sa Dios. Gani sa gikalimtan sa Ginoo niya. Sa panahon may bata ka na, kalimtan ni mo ang Diyos. Pamati, kung naatay pangayuon sa Ginoo, kag ihata gani sa Dios, dapat ka makota mudugtong sa Ginoo. Muhatag og bahin sa Dios. Kana mo pray ta ba nga? Mingon tangan, Lord, tagaay na kung ingon ani, Lord, or tagalimtan ta ka, Lord. Ambot, tagaan ka sa Ginoo. Pero kung sa statement niya na, Lord, akong ibalik nimo. Una tong prayer, nga Lord, bahinan ka na, Lord, sa panahon i-bless ko nimo, Lord, bahinan ka. Once i-bless ka na sa Dios, bahinin mo. Pag sila ba nga, Lord, taga-iragog ko multicab, Lord. E kung matagaan ko na yung multicab, Lord, antong way mga pliti, Lord. Ako dito, Lord, pagsugat ko, Lord. Ako tong sugat ko mga mikro o pasimbahon, tagay ko multicab, Lord. Kanang naibahin na Ginoo ba? Dili, pwede. Nga dili irini sa Diyos. Kung imo tumanon ang imong gisulti, magsunod-sunod ang panalangin sa Dios sa imong ginagawa. Ingon si Jifte, di maging kadaog ani Lord. Pero grabe kumpiyansa sa akong mga igsuon nga mudapgit. Pero para sa akong kaugalingon, di ko kadaog. Pero sila nagtatko sa ako kay kubinsito sila sa akong abilidad, pero para kay Jifte. Di ko puyugan sa Ginoo, kung saan naman yung abilidad ni. Ingon na si Jifte, Lord, kung padagkon ko nimo, ano ka no? Padagkon ko nimo, Lord, ang unang masugata na ko, papuli, ihalag na ko nimo kasinunod. Naibalik ba? Inuna na akong prayer.
Na Lord, tagaan po ni mo ba na Lord? Nga ka nang, Diyos po na ko ba? Pag-people yun me. Mualagad pa yun me sa mood sa iyong ginawa. Lala ba? Nagitagaan ka nagbana, kay lisod pa ito ka makabana. Gitagaan nagbana, at nakukuha pa yun me. Lala ba? Yan karon, may nakabana ka na. Nalimpa naman inuon mo ang Diyos. Dito naman lang kayo noon, perminti si mong bana, nagsigigting labi. At law sa permitting, kung ano mo si mong bana. Masubo ang Ginoo. Instead magsunod-sunod ang panalangin sa Diyos. Cancel. Kung wakto ka dong siya nga, kung wakto na ituman niyang vow, yes, may bata siya. Pero Usara. Pero nagituman niya ang iyang saad sa Ginoo. Kapit ka ang 5. Di ka anak ha? Madi na. Huwag imposible sa Diyos. O na? Di ba, nagambal ko nimo? Ayaw nagkalain mo ka kay tatay mo ko nimo. Di ba nasulti ko nimo? Mag-abot ang privilege nimo. Na wa kay plite. Sulti ka din ako. Wa kay plite. Pakita ang Diyos, ibuok mo panimalay. Lakta. Gikan si mong balay. Paingon diri sa kamsay. Bisan ang atin ka. Sa tapon, lakta. Hindi ka kalakta. Ilakat ako na ang kuhaan ka ng ang housing sa kuhaan. Usa ka lugar na? Bukapog. Nag-complete ni Mr. Juan 20. Di na ko na i-plate sa tricycle o sa tricycle. Ako nang taguon. Pag ipalit na ko, kuhan ka ng pan o kuhan ka ng kalamay o kape. Kay muti ko ako kadabay. Di na ko na i-plate. Di na ko na. Kay ang akong kuhan, nga pag humano Bible study, instead nga ako silang nagkaproblema, hindi na. Kay ang timong Bible study, may na, pastor ko, kita na po tagapian eh. Hindi mo ko yung anak. Ako mo dalang pagkaon. Una nga matingala, makauban sa Juan sa merkado, ay mo ba na, nakita ko man ko, si pastor naglakaw. Naglakaw, pinita ka magpapite. Are, te. Ay, nagkalain mong bote ha, kay pagpanggal sa mong pastor. Kwintahan mo nun, te, pag-retirin mo, balik-balik. Gandakyan. Dagat po. Ano nakaya man nato na? Kanon di man takalaka, di ka sa itong balay tayo sa kamsay. Di ba? Bakit balik-balik na kung ang mga player mo, dagat ito, dagat mo rin. Paingon ito sa biyak, dagat mo rin. Kapal pa kung anak ka. Anak ka. Ilusot ka mo, no? Pintahan ko, papalik-balik, kasi nakako ka ng pakulong. Kaya man. Di ba nagsulti-kulti? Privilege mo na kayo. Once pakita mo ng Diyos, galakaw ka. Hindi mo mga bata ba? Galakaw sa kanilin, lalakaw. Bisan kami ng mga iyo mo. Kapag kabalo, naglakat na mo na hindi. Matandok mi sa pagkatulong. Bukuot mi, patake. Ayaw lakaw pa kayo. Nasamot ang Diyos. Kung sa rin kung yun, istingin, i-release ang Diyos ang motor. Brand new. Ano ka na pangikuton ni makasing-kasing sinitiya? Nagirwan ako pangikuton, mitingon ako ni sa tanan. Ingon ng Diyos, tagay motor, patusis na eh. Di pwede? Ano daw sa Diyos? Na
fulfilled. Yeah. Rematch na Amen. Ano na? Before ko na ang kuntanan, grabing laktanan sa wali. Yeah. Ako na lang ganun, ibilin ako si Patos, kaya nakapakad na ko si Patos dito sa lakat. Pagkalayo ang lakong noon dito sa Mindanao, lakat na na! Isa, manuthan akong tiir, ubahon ako, agad lato sa bato. Ano? Pastor, kaya ka? Kaya sis. Basta sa Ginoo ni. Kung siyang ibalo sa Diyos. Amen. Praise God. Si Abraham, 3 days. Natat si Abraham, tigulang pa. Kaya na si Abraham, 100 years old. Kaya nakao si Isaac, 100 years old si Abraham. Si Sarah, 90 years old. palakton pa sa Diyos sa bukid sa Muraya. 3 days ka lang at tigulang na. Oh, hallelujah. Kanang, sabi ninyo, ang Diyos na ba? Dali ramatando. Kita mo ang luha ni King Ezekiel? Kagayang pangamuyong na dumog si Ginoo, dali na tayo mata sa Diyos. Ingon sa dayan, Isaiah, balik ka si Ezekiel. Kaya nakita ko yung mga luha. Di karon, nakita ko ang mga tikang si mong mga bata iste. Si San o si Rain. Grabe. Wala tong perfect will. Di ba? Evangelist? Perfect will na to si Ginoo. Ha? Nga iyak kita, ito rin yung taman. Ano na iyak kita? Katong atay, mga 40, kay 49 siya, di ba? Nakatay? 49. So, minus 15. 49 minus 15. Kailan yung edad? 39? 34. Kailan? 54 yung... 3-4. Ang iyang edad, 59 or 54? Ikaw, nakapali. Wala. 54. Minus 15. 39, yes. 39. Ang perfect will sa Diyos ay at yun siya. 39, at the age of 39. Hilak man siya. Ang paghilak ni King Ezekiel, hindi ko sa gusto mamatay. Oy. Kung gusto na sa mamatay, okay, praise the Lord, hallelujah. Di na to mo, di na to mo remember me. Understood na to si Ginoo. So, gihatag ang permissive will. Permissive will. Tanawang resulta sa permissive will. Una nga kamo nga mga permissive will, kinsa ng mga permissive will, kahit ulo. Paghalo mo dong. Paghalo. Isa kaluoy na lang sa Diyos. Pero naa ka sa paghalo. Kaya kung gidawat na ito naging Ezekiel, wala to si Manasye. Ano to? Wala to ito makapabugal pa sa. O ito ang perfect will sa Diyos. Okay. So ang punto, na-quiz man to, no? Luha. Luha o pangamuyo. Kita mo, perfect will sa Ginoo tungod kay may luha o pangamuyo. Luha, good? Walang Diyos dali na kayo matando ka Ginoo. Muna atay performance sa gihimo sa Ginoo dali na kayo matando ka Diyos. Anang, sige, perfect will naman din ako, pero kayo gusto mo yun mo, sige. Hilak na yun ka sa kuwan.
Magiging mo. Pero, paghalo nga, na dapat, di ko mubasol, nag-release na ako ng perfect, ang permissive will, na di ko ni mo mapahiya. Okay kita. So, pili ta. Perfect will, permissive will. Pero, namin yung tapranamente sa permissive will, kanang mga yung yung ba? Ngayon nga, Lord, siya itong perfect will ako, hindi man ko eh. Kanina lang permissive will, Lord. Sige na! Okay na! No problem! Pero, nakay sa tiron, eh, ang punto na ko kami na, dali ramatan to ang Diyos. So, wala pa perfect will. Sige. Kumbaga, may ipangayop na sa Ginoo. Nag-release sa Diyos mo ng perfect will. Himua ang mga butang na makatantog sa balakyaon sa Diyos. Okay? Sige. Maghimo ta o mga butang na matantog ka kasing-kasing sa Diyos. Dito sa Mindanao, pagkahumukang presensya sa Ginoo. Bersikulo pa lang, anak irig na. Bersikulo pa lang. Sulti, Ginoo, tawag ko kaputi. Expound pa na ako ang bersikulo. Siyempre, masyagit ako, wala na. Bersikulo pa lang. Ganong perting humuka, kaya ang ubang mga membro, walay pilit-angon, musimbara. Pagkalayo ang balay, mula atra. Mauna nga ang Diyos niya ihikaw ang iyong presensya. Pagtukar sa instrumento, acoustic na ganit. Bratuhon pa. Itaya ang string. Pero pag-play, mga bigsunan, yung presensya sa Ginoo. Awas. Ano man, ang heart ng kauturan, pagkanituta. Galantaw magod ang Diyos sa heart. Una, kung ari ka dire, ang kanto na ito konsepsyonan, kanang simba, kung nag-ingon pa sa konsepsyon to, ang ubang mga membro na anad na likog, aircon, kanang convenient, comfortable, ba? Pero kanang maka-join din sila mga church anniversary na ang simbahan patingin muta. Kung dili worship ang ilang giadto, di yun sila kasimbang maayo na naman. Ginupot mo kayo. Naanad mo sa mugnaw, tawhay. Pero kung ang heart sa tumuloko, ang bigat to worship, di bali init kayo. Tanawa si Santa Misa Kabiligo. Sa akong pag-intindi, nakabatyag ko silang init. Pero di, umas, ikontrol na sa Diyos. Pero kabatyag kong init. Ay, umas sa kalayo! Matina! Pero unsa man, nagdayan-dayan. Worship, ginulakaw na. Diba? Hallelujah. Ba't sa init, pero di makasunog? Di makasunog silang buhok, di makasunog sa ilahan kuhan, bayong, di makasunog silang panit, pero kabatsag silang init. Ba't sa init ito tumas kalayo? Ha? Literal na dito kalayo. Pero di makasunog. Hallelujah! Praise God, mauna. Kung di ta comfortable, mga kaigsunan, hallelujah. Kung ang akto na to di-receive pa, bahalag, magulan, magkalapong, mag-init, mag-igsunan, ang kamsahay ta. Di ba po, gano'n na akong magdahig sa Ginoo, ano man, ang iakto na to di-receive hallelujah. Isang pangatay, mga anak, hallelujah. Kausahay, mapunggan na, hindi na worship, no. Ang ikanto na to is worship, hallelujah. Isang pa may mga bata kita, akong uso na to, pag-akto simbahan, hallelujah, kung dahil ka sa Ginoo. Di tama punggan, mga kaigsunan, kaya ang iakto na to is worship. Pagdaig sa Diyos, hallelujah.
Sisiwin ang mga bata, kakyutan, hallelujah, na makita sa Dios. Nga kung ato lang anuman, nag-stand sa integrity, nagpulong gibuya, sisti, ginagawali, nag-inside, kung nabarugan lang, pero may second chance, may second time, hallelujah. Magpangisog ng natiste, hallelujah. The reward of the Lord is waiting for you. Palindog ka, let us worship the Lord. Jesus. Woo! Hallelujah. Para sa akong mga mensahe kay Sister Tricia, padayon lang tres. Pamuot sa Diyos. Padayon lang si mga trabaho sa kamsay. Nakita na kanan sa Ginoo. Hallelujah. Na ka sa right place, right position. Woo! Hallelujah. Kung nakita sa Diyos ang luha ni King Ezekiel, imposible nga di makita sa Diyos atong pagmawir diri, atong pagwilding diri, atong pagbangag sa yuta, paghapot sa mga kapilya, simento, haluglas, pato, halula parlina, sin, kita na tanan sa Diyos. Tanduga ang palagyagon sa Diyos by doing God. Sige. Si Apostol Pedro naghulat sa second chance. Once may pagkakataon. Gidinay niya si Jesus 3 kabisis. Pero siling Apostol Pedro, matagaan kong tsansa. Nag-abot ang tsansa. Giingnan sila mga buang, giingnan sila mga hubog. Ingon si Pedro, tsansa na rin. Wali si Pedro. Pagkakataon, di na ko mauwaw, di na ko mahadlok, di na ko taguon ang name ni Jesus. Usa ko ka apostoles, di na ko taguon na kamaturan. Apostoliko, hallelujah. Nagwali si Pedro. Katapusan niyang gisulti sa verse 36 chapter 2 sa book of Acts, ingon siya, kamo ang naglansang sa cross kay Kristo. Pertikisugan ni Pedro, kamo ang naglansang sa cross kay Kristo. Sa 37, nasuntok ang ilang kasing-kasing nasakitan sila. Wala nang hatlok si Pedro na magdipinsa sa ngalan sa Diyos. Sa una makaupuran, hallelujah, nakwaw pa siya. Gidinay niya na nawaw siya, nahatlok siya. Pero sa ito nga panahon, wawa na sa kahatlok. Ginipinsahan niya ang ngalan ni Jesus. Kinwali niya ang mayong balita sa ilahan ng eksunan. Kagdamutana, katauhan na nasakitan ang nag-ingon si Pedro. Makinunsol ka mo, grabe yun, mga eksunan, heart to heart, face to face, one-on-one. Ingon si Pedro, repent, wasa na hatlok pag siling na makinunsol. Ang mensahe, makasasala mo na ako'y sala, repent, hallelujah. Maginonsol ang nag-usapan ninyo, kag magpabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus, sa kapatawaran sa inyong mga sala, o madawat ninyong agkasa sa Espiritu Santo, sa inyong mga anak, hallelujah, sa inyong mga anak, sa mga anak, praise ka noon, saad sa Diyos, hallelujah. Kaping wali ng Apostol Pedro, wala sana wawa na sana atlok, anuman, second chance, pagkakataon ko na rin, ganipinsahan ang anan sa Diyos, na kung kinalagana, ako na rin pagkakataon, na akong parugahan akong kisunte, akong parugahan akong giwali, akong parugahan akong gitulong, akong parugahan. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ako ang ipadungog sa mga isura. Sige. Rasa rin. Walay mo awit. Keyboard lang. Wait for my signal, mga singers. Keyboard lang. Worship sa mo eh.
worship sa mo sa Ginoo.